Yun oh, Gimbal oh. Gimbal, our little hometown, the town of rising sun and suns. Ba, ayos ah. Ang ganda ng island nila dito oh. Color yellow, napakakulay. Pati yung mga building dito kulay yellow. National color yata ng Gimbal tong yellow ah. Pati yung design ng mga building eh. Ganda, may tulay sa gitna. Lupit ano. Nice. Ganda no? So ito na mga paps. Yan yung bubungad sa inyo. Yung 400 plus na steps. Grabe. Nakabahan ako. Alright mga paps, good morning sa ating lahat. And before anything else, oras siguro belated na rin. Kasi nga baka ma-upload ko to next year na. So again, good morning po sa ating lahat. And hulaan nyo mga paps kung nasaan tayo ngayon. So kami po, kasama ng aking partner, nandito sa Iloilo City. At kami po ay mayroong Christmas Day ride. So dito tayo nag-spend ng ating Pasko para makasama natin siya of course. And kami po ay pupuntang Garin Farm. So Christmas Day ride nga, di ba? So kami po ay magra-ride papuntang San Joaquin doon sa Garin Farm. Mamamasyal kami doon. I just hope na open sila ano. At yung oras natin ay 8:24 ng umaga at yung gas natin ay 2 bars na lang. So paggas muna tayo before tayo dumiretso. Ito may Shell tamang-tama. Premium full tank. Alright, full tank na tayo. Ganda dito sa area na to. Nandito yung Mega World Business Park. Tsaka yung harap is Festive Walk. Ganda siguro dito pag gabi ano. Ang liwanag siguro dito. Sabi ng ating partner ay maghahanap daw muna kami ng makakainan para makapag-breakfast muna bago bumiyahe. Kasi nga nasa more or less 2 oras siguro yung ibibiyahe namin papuntang Garin Farm. So hanap lang kami while on the way kami ano. Baka may madaanan kaming pwedeng makainan dito. So hindi rin pala 2 oras, nasa 1 hour 15 minutes lang pala yung biyahe ayon kay Google Map. So siguro yung highway ngayon ay hindi naman masyadong crowded kasi nga Pasko ngayon, yung ibang mga establishment ay sarado naman at yung mga tao ay nasa bahay lang naman nila. Siguro ano. Baka yung iba kasi nag-out of town or ano. Pero for sure, maluwag yung traffic ngayon. So nandito na kami ngayon sa Mandurriao Plaza. Mandurriao, Iloilo City. Puro one way yung daan dito. So itong Garin Farm mga paps ay napuntahan ko na rin before pa. Way back pa. Sobrang tagal na. So sobrang tagal na is hindi ko na matandaan kung anong year yon exactly. Pero nakapunta na kami doon kasama ng pamilya ko. Hindi ko na maalala kung kailan pero naalala ko talaga yung lugar. Kasi doon ako or doon sumakit yung paa ko. Kakaakyat, grabe. Kasi ang taas ng akyatan doon mga pap, parang nasa tuktok pa yung parang ano nila, parang shrine yung tawag, hindi ako sure. And more than 400 steps yung kailangan mong akyatin para makapunta ka sa taas. So dito na naman masusubukan yung paa natin at ang endurance natin sa akyatan. Yung partner ko okay lang naman daw kaya niya naman daw yung akyatan. Ako hindi ko talaga sure kung kakayanin ko pa yon. Before bata-bata pa ako nun Hindi ko lang alam ngayon. And tignan din natin kung ano yung mga nabago sa Garin Farm, kung ano yung mga nadagdag nila na mga amenities. Kasi before alam ko merong zipline doon na hindi naman ako naka-experience dahil meron silang limit na kilos. Alam ko nasa 60 lang yata yung limit nila. Tayo sobrang bigat nun.
Kaya hindi ko na-experience yung zipline nila. And hindi rin ako sure kung hanggang ngayon ba ay nandun pa rin. Ano. So let's see. Pero yung sigurado ako is yung 400 steps na ano nila, na attractions nila doon ay nandun pa rin. So tignan natin mamaya kung ano yung mga bago doon. Luwag ng highway dito. Hindi ako sure kung highway na ba to. Mukhang hindi pa eh. Pero ang luwag ng daan dito, mukhang nasa Uton na kami Kasi ang dami kong lang nakikita ng City Hardware na may nakalagay na Uton, Iloilo. Yun na nga, nasa Uton nga kami mga paps. Meron tayong nadaan ng parang barangay hall nila dito. Mukhang ito na yung National Highway talaga. Kanan tayo dito. So isang oras na biyahe papuntang Garin Farm. Kita nyo naman mga paps ang luwag ng daan dito. Wala masyadong sasakyan na dumaraan, considering na ngayon na national highway na to, no? Pero ang luwag, wow, first time kong dumaan dito before nung nag-Iloilo trip tayo, hindi naman tayo nagagawi dito sa area na to. Pero ngayon ay madadaanan natin yung kabilang side naman ng Panay Island. Although hanggang San Joaquin lang kami. Sarap sana mag Panay Loop next time may schedule natin yan, Papanay Loop tayo. Grabe ang luwag ng daan dito, tsaka naka-asphalt pa. Mabilis kaming makakarating neto. Alright, nandito na tayo sa Uton Public Market. Ito yung public market nila Daming tao ngayon dito. Yung ibang mga establishment sarado talaga Ayan tulad niyan, ayun pa mga sarado. Grabe yung luwag talaga Ang sarap bumiyahe kapag ganito talaga, na maluwag yung daan at lalong lalo na walang ulan. Ayan mga paps, ang luwag talaga Wala masyadong motorista. Grabe. Wala akong nakikitang yung pwede namin kainan muna ng almusal. Uy, coastal na pala to Dagat mga paps Daming mga resort dito Kasi nga siya, coastal area. Kaya marami ding resort dito. Ito pa Rio Vida Beach Resort. Tsaka meron ding katabi resort din. Dami. Halos magkakatabi lang yung mga resort dito. Yun nasa Tigbawan na pala kami mga paps. Daming nabibentang paputok na Pasko pa lang, dami na grabe. Alright, so approaching tayo sa kanilang town proper dito sa Tigbawan, Iloilo. Mukhang dadaan tayo sa public plaza nila. Yun yung simbahan nila Alright, so nandito na kami ngayon mga paps sa Tigbawan, Iloilo City. And nandito kami ngayon sa Andox. Stopover lang kami para mag-breakfast na lang dito kasi wala akong makitang bukas na kainan. So dito na lang para tuloy-tuloy yung biyahe namin. Nasa 45 minutes lang naman. Nandun na kami sa Garin Farm. So be right back mga paps. Breakfast lang kami. Alright. Alright, kami po ay kakatapos lang mag-breakfast doon sa Andox. At nagkape na rin para gumising yung mga natutulog na mga muscles. So okay na, busog na at nakapag-recharge na. So continue tayo sa biyahe natin papuntang Garin Farm. At yung oras natin ay 10 AM na ng umaga. Medyo late na pala And nasa 44 minutes na lang ay nandun na tayo sa Garin Farm. Ready na para akyatin yung 400 plus na steps. So kami po ay nasa Tigbawan pa lang naman. At yung next nito ay Gimbal. Yun nga. So nasa Gimbal na pala kami mga paps. Nakita na natin yung pangalan. Ayun Shamrock Beach Resort. Dami pa rin resort dito. Kahit dito sa sa Gimbal, puro pa rin resort dito. Yun lupit yung design barko, pero parang resort yata yun Unique ng design na yun Yun ganda parang Rojas Boulevard din dito Nice. Doon parang may mga din, ilaw-ilaw. May parang Rojas Boulevard din na style. Galing. Bantayan Beach Resort. Luwag ng daan dito Tsaka ang lapad, nasa 3 lanes. Yun Gimbal Gimbal, our little hometown. The town of rising sun and suns. Ba, ayos Picture tayo dito. Alright, so let's go. Sa lahat ng arko na nakita ko, kahit doon naman sa Victorias mukhang ito yung parang napakaganda na arko.
na nakita ko. Kasi may design siya na sun. Kasi nga, the town of the rising sun and sun. Bakit kaya suns? Well, hindi ko alam. Let's go! Galing ano? Ganda ng arko nila. Tsaka yung design ng island nila dito. Parang ang ganda. Tsaka ang linis. Ang ganda ng island nila dito. Color yellow. Napakakulay. Nice. Siyempre pa-picture tayo doon. Para remembrance kumbaga. Kasi first time natin eh. Medyo manul tayo. Pero in fairness, ang ganda talaga ng ano nila, tawag doon, ng arko nila. Pati yung mga building dito, kulay yellow. National color yata ng gimbal tong yellow. Pati yung design ng mga building eh. Yun oh, ganda oh. Ganda, may tulay sa gitna. Lupit ano. Nice. Ganda no. Ganda kasi may tulay sa gitna. Tsaka nandito yung daan. Ba, ibang klaseng ano to ah. Ibang klaseng design to ah. Ganda no? Meron pang park dito oh. Gimbal Riverside Park. Ayos ah. Ganda. Parang esplanade siya. Kaya yan mga paps oh. Naku-curious ako sa design na to. Siguro tulay talaga to dati. Tingin nyo mga paps. Tapos ginawa na lang nilang parang attraction. Hindi na nila sinira. Ginawa na lang ng magkabilang highways. Ganda no? Lupet. Tsaka yung katabi niya mga paps oh, Gimbal Riverside Park, siguro ang ganda rin dyan. So pasok tayo dito sa Gulet mga paps. Tingnan natin kung ano yung nandito. Parang esplanade din siguro to. So ayon kay Google Map, pwede naman ikutin yo. So ikutin na lang natin. Medyo maliit lang naman yung distance niya. Ganda no? Nice. Ang ganda siguro dito pag gabi, kung may mga ilaw-ilaw. Sarap mag-jogging dito. Jogging or walking. Riverside Park nga talaga. Kasi iyan yung ilog oh. Ang haba oh. Ang kahabaan ng ilog na yan oh. Hanggang dun siguro sa dulo. Tapos ginawa nila ng park dito. May mga ano pa oh. Alaga ng mga manok na panabong. Siguro ito private property naman to. Kasi may bakod yun. Galing ano. Lupet. Sarap mag-jogging dito talaga. So try natin magpalipad ng drone dito mga paps. Mukhang maganda yung lugar eh.
Alright. So ayan, mga paps, nag-stop over kami doon, ano, parang palipad ng drone. Grabe, ang ganda pala ng view doon. Kahit kami, amaze sa nakita naming tulay doon kanina. Kaya huminto muna kami, ano, para magpa-picture, tsaka palipad na rin ng drone. Hindi ko alam na ganun kaganda pala yung lugar dito sa gimbal, ano. Akala ko yung tulay lang yung nakita kong maganda at tsaka yung arko nila. Pag pinasok mo pala yung Riverside Park, may makikita kang tulay doon na parang ginagamit ng kabilang community siguro, kabilang barangay yon. Kumbaga yun yung nagsisilbing parang ano na nila, yung daan na nila, yung tulay na yon. Ganda ng gimbal pala. So tuloy natin yung road trip natin, yung Christmas Day road trip natin, kahit medyo umaambon. Pero sa dulo maganda naman yung panahon eh. Baka sa sa ulap lang, kaya medyo may umaambon ng konti. So oras natin ay 10:55 na ng umaga at nasa 29 minutes na lang ay nandun na tayo sa Garin Farm. Ito yung maganda kapag may isang lugar ka na gustong puntahan, and then yung mga lugar na madadaanan mo ay pwede kang mag-stop over, like katulad sa gimbal. Hindi ko naman in-expect na ganun pala kaganda. Yung arko pa lang nila, tsaka yung tulay sa gitna. So feeling ko yung tulay na yon is yun talaga yung daan before. Kumbaga yun yung highway talaga. Tapos kalaunan ay ginawa ng daan na lang sa tabi, and instead of sirain yung tulay is ginawa nilang parang tourist attraction. Kaya ang ganda, grabe. Na-amaze talaga ako sa lugar na to. O yan na, Miag-Aw na. So nasa Miag-Aw na tayo, mga pap. Welcome to Miag-Aw, Iloela City. And kung hindi ako nagkakamali, yung next nito is San Joaquin na, which is doon na yung Garin Farm. Hopefully hindi lang sana umulan para makaakyat kami doon sa taas. Makaakyat ulit. Yung partner ko ay nakapunta na rin naman before doon, way back 2018 daw. So magsi 6 years na, at gusto niya daw balikan ulit, kaya pumunta kami ngayon. Ako naman ay gusto ko din namang balikan kasi mas matagal pa ako sa kanya na hindi nakabalik doon. Sa akin siguro mga 10 years ago na. So this time ay makakabalik kami para mabisita ulit yung Garin Farm. Miag-Aw, 4 kilometers. Alright, so ayan na, San Joaquin, diretso lang. So nasa 13 minutes na lang, mga paps, ay nandun na tayo sa Garin Farm. Grabe, mga paps, oh, ang luwag talaga ng daan, oh. Oh, tignan nyo, wala man lang sasakyan na dumadaan, oh. Tsaka ang luwag, di ba? Sarap magbiyahe pag December 25. Ang luwag talaga, grabe. Oh, tignan nyo naman ang luwag, oh. Tsaka ang ganda din ng daan, asphalt. Wow. Dayon kamo sa San Joaquin. So ito na nga, confirmed na. San Joaquin na tayo. Grabe, hanggang ditong luwag pa rin, oh. Wala akong nakitang traffic mula paglabas ng Iloilo City hanggang sa biyahe namin ngayon. Wala talagang traffic, grabe. Tsaka nakadagdag din yung kaluwagan ng daan or kalaparan ng daan. Kaya siguro wala din traffic. Pero big factor talaga yung Pasko ngayon. Wala talagang bumabiyahe. Alright, so malapit na tayo. Kakanan na tayo dito. This way to Garin Farm, mga paps. Garin Farm. So malapit na. Nasa 4 minutes na lang. Garin Farm, 500 meters. Maganda kasi may mga karatula silang nilagay. Talagang hindi ka maliligaw kung gusto mong pumunta dito. Yung Garin Farm kasi hindi naman siya along the highway lang. Ayun, kita nyo yung cross doon, mga paps. Yun na yun. Ayan. Yan. Yan yung sa tuktok ng Garin Farm. Yan yung aakyatan na 400 steps. Ayan, kita pala dito. So ito na yung Garin Farm. San Joaquin, Iloilo. So touchdown na kami, mga paps, dito sa Garin Farm. So ayan, mga paps, nandito na kami sa Garin Farm. Yung entrance fee nila is 150. Hindi ko alam bakit apat to. Siguro sa entrance yung isa. So ayan, 150 yung entrance, mga paps. At siguro pasok na kami. Susubukan akyatin yung 400 plus na steps. Hopefully makaya. So be right back, mga paps.
Hinihingal na ako. Doon pa lang yun. Ano pa kaya pag doon na sa pinakataas? So wala pa rin pinagbago sa lugar except doon na part. Uy, ang ganda doon, oh. May I love the rin, oh. Nice. Ayan, nagpapakain sila ng kalapati dito. So ito na mga paps. Yan yung bubungad sa inyo. Yung 400 plus na steps. Grabe. Nakabahan ako. So ito na mga paps. Akit na kami. Pahinga muna, kaya pa. Ang kagandahan dyan ay kapag ikaw ay bumaba, hindi ka na bababa ulit ng hagdan. Yung sasakyan mo is ito na. Ayan. Parang golf cart siya or golf cart na rin yata tawag dyan. Yan yung sinasakyan ng mga turista pag gustong bumaba. Hindi ka na talaga as in bababa pa ulit dito sa hagdan. Meron na siyang service kumbaga. Whew!
So ayan mga paps. Kami po ay nag-take off na sa Garin Farm. Grabe yung experience na yon. Sumakit na naman yung paa natin, yung hita natin. Malamang iindahin na naman to mamaya pag uwi. Pero sulit yung Christmas ride namin ngayon. Although nakakapagod siya, pero masasabi kong sulit naman talaga, worth it. Kasi naakyat namin yung 400 na steps. Grabe. Syempre in between may mga pahinga. Kasi aminin na natin, hindi talaga kaya natin akyatin yon ng isahang akyat. Mga akyat muna ng ilang steps, tapos pahinga ng konti. Yun lang yung ginagawa namin eh. At least kahit papano ay naakyat namin. Ang kagandahan dyan ay nakapagpalipad din tayo ng drone natin doon. So kami po ay pabalik na ng Iloilo City, at yung oras natin ay 1:30 na ng hapon. Hindi na namin naikot yung buong Garin. Meron pang part doon kasi na hindi namin naikot, pero ayos lang yon. Pagod na rin naman kasi. Masakit na yung paa sa kakalakad at kakaakyat. Grabe. Sa unang part pa lang, yung pagpapasok pa lang, ramdam ko na yung pagod talaga. Pagdating pa lang doon sa parang resto nila ay hinihingal na ako. Pero syempre pahinga muna bago sumabak. At least natapos, nagawa namin. Para lang kaming nagpanata sa mahal na araw. Ay grabe. Pero masaya yung experience. At least kahit papaano ay nakabalik kami doon sa Garin Farm. So wala masyadong pinagbago sa lugar since yung last na punta ko. Kung ano yung last time na naandun ay ganun pa rin. Pero maganda sana kung medyo dinagdagan nila ng mga attractions doon or mga amenities. Pero pwede ka namang mag-overnight doon. Check nyo na lang yung kanilang Facebook page mga paps. If gusto mong mag-overnight doon, nandun naman yung mga rate nila sa kanilang page. At saka yung entrance nila is 150 per person. So sulit na kasi nga napakaganda naman ng lugar. At saka yung view ay napaka-overlooking talaga. So sulit na sulit. At salamat naman at hindi gumuhos yung ulan. Maganda yung panahon ngayong araw. Walang hassle. So siguro dito na natin tatapusin yung Christmas ride episode natin ngayon mga paps. So again, Merry Christmas po sa ating lahat and advance Happy New Year. Sana maging maligaya yung pag-celebrate natin ng bagong taon. Wala lang sanang maputukan sa ating mga pamilya. Alright, so dyan na natin tatapusin yung Christmas ride episode natin ngayon mga paps. So this is Layaw Moto again. Maraming salamat. See you next vlog. Alright, goodbye. Woo!